sabi ni Clarissa Taratara, wala daw po ang mga tamad at kurap. Kinakausap niya yung amo niya na tamad. 'Di ba? Na hindi marunong magtrabaho, ang alam ay magnakaw lang at suminghot. Lumaki ng walang alam, pakonyo-konyo, pagiwi-ngiwi, pabangag-bangag, 'di ba? Patamad-tamad. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Okay? Ano pa sinasabi nila dito? Tas, 'di ba? Kung nakikita niyo yung yung timeline, after election, nakita nila yung result, yung protest vote, na mahal pa rin ang taong bayan ng mga Duterte, naglabas si Marcos Jr. na, mag-ano na tayo, magkasundo-sundo na, ganyan-ganyan, ayaw niya ng away, marami na daw siyang kaaway. Lahat ito'y palabas ni Lisa Tanas, na kawatan, na adiktos, na kidnapper, yung baka ng inang ito. Kulang pa po ang mura. Sabi ko nga, ang parusa noong unang panahon ay stone to gurgor. Dapat yan ang iparusa sa kanila. Kung may batas na stone to gurgor, yan dapat, 'di ba? Kung ilang trilyon, okay? Ang ninakaw nila, yan din trilyon na bato ang ipaparusa sa mga hinayupak na ito. Dahil ito po ay malinaw na dramatization. At maaari, ito ay in connection din sa pag-impeach kay Inday Sara, di ba? Pag-impeach kay Inday Sara, mga kababayan, that excited na sila. Natatakot din sila kung anong bala ang pwedeng ipaligo sa kanila ni Inday Sara. Di ba? Ang drama-drama pa nga nila, kailangan, ang Pangulong Duterte, ay Pangulong Bangag, wow, merong balls na nawagan na mag-mass courtesy resignation. Kasi hindi yan pwede mahawakan sa liig si Bangag. Oo nga, hindi siya nahawakan sa liig. Nasasampalan siya sa muka at napipisat yung kanyang betlog ni Liza Tanas. Ulitin ko. Nagtatakot na ang mga Bangag. Baka maglabasan ang mga ebidensyang hindi nyo pa nakita. At baka lumabas ang testigo, mga kababayan, na hindi ninyo inaasahan. Para sa malaking pagtatraidor, kriminal, maliban sa iba itong mga nakikita nyo na ginawa ni Marcos Jr., ni Tambaluslos, ni Lisa Tanas, at iba pang mga general na kasama nila. Kailangan tignan natin kung, ngayon pa lang umiikot na tumbong ng mga yan. Okay? Ngayon pa lang, umiikot na ang tumbong ng mga Bangag kung ano ang sinasabi ni Maharlika. Kaya mo silang umikot muna ang tumbong nila. Diba? Mga kababayan, itong paglilinis-linis daw nitong, ng ng mga kabinet niya, ito isang kajotahan. Ano ba pinagkakabalahan nila? Wala naman silang pinagkabalahan, kundi mangharas. Recently, gusto nilang ipa-cancel ang passport ni Smokes Harry Roque. Dahil ito ay political na paghihiganti o persecution dahil nga si Harry Roque ang pinagbibintangan nila, nakasama ko din sa pulburon video na pag-expose. Granting, okay? Sige, pagpalagay na natin si Harry Roque. Ano ang masama sa ginawa ni Harry Roque na ipaalam sa inyo sa buong mundo na si Marcos ay isang addictus benedictus at ito ay authenticated? Dapat nga magpasalamat pa ang milyong-milyong Pilipino kay Harry Roque dahil in-expose ang pagiging polboronic ng presidente ninyo. At ngayon, ginawan ng mga issue si Harry Roque para siyempre patahimikin, para gurgurin, katulad ng ginagawa sa akin, mga kababayan. Di ba? Ngayon, ulit-ulitin ko, idininay ng Malacanang na wala daw ginagastos o pag-aaksaya ng pera sa gobyerno. Anong kadyotahan ang sinasabi nito, mga palangga? Okay? Anong walang pag-aaksaya? Mga kababayan, gumawa sila ng task, ng team para tugisin daw si Harry Roque. Nas doon sa Netherlands, nagbabangag-bangag, nagngingiwi-ngiwi dance. Di ba? Tapos ngayon, gustong panghimasukan ni Boying Remulla na sampot, na-absuelto ang kanyang anak sa pag-import ng ipinagbabawal na damo noong 2022, di ba? Ang kapal ng mukha nito.
ng mga ano ni Bangag, ng mga inapo ni Bangag. Yung kanyang anak, hindi pinanagot sa batas, di ba? Nalusutan. Nag-import ng ipinagbabawal na damo. Ngayon, mga kababayan, ngayon kailangan daw managot si Harry Roque kasi binibintang nila ng human trafficking. Wala namang tinraffic itong si Harry. Di ba? Walang actuation. Pero dahil kaya nilang manipulihin ang batas, katulad ng pagmanipuli nila sa address, pag-fake ng address ko dyan sa Pilipinas, wala na pong bago sa mga bangag na ito, kaya hindi totoo na lilinisin nila ang gobyernong ito. Ibabalik pa nila ang mga dilawan, pulawan, na maaari, katulad ni Mar Rojas, na alam kung saan ang paggawaan ng shab-shab. Remember that? Alam na, ito sabi ko nga sa inyo, ito ay pwedeng bawiin nila ni Satanas itong plano nila na i-appoint. Kasi ganun yan sila pag nabukilya, change plan tayo, nabuking tayo. Diba? I-appoint, kung ma-appoint man yan, si Ochoa, siya nga sabi ko sa inyo, ang pumigil sa hindi sabi ko sa inyo pala, si Agent Morales po, ang nagtistigo niyan sa Senado. Na talagang pinigilan ni dating Executive Secretary Jojo Ochoa ang pag-raid sa apartment ng sinisingutan ni Maria at ni Marcos Jr. Alright? Itong mass courtesy resignation na ito ay pag-cover up sa samot-saring gurguran. Connection sa nakaraang eleksyon. May mga namatay na vice mayor, kung sino-sino pa, di ba? Hindi ko na mailatan niya sa inyo kung sino-sino mga namatay sa Mindanao, sa North, sa iba't ibang panig ng ating bayan sa Pilipinas. Ito ang gustong i-cover up nila. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Lahat ito ay drama lamang. Hindi totoo na magre-resign lahat yung mga yan. Yan ay palabas lamang, isang teatro lamang yan na ang nag-author niyan ay si Liza Tanas. Dahil si Liza Tanas ay yan ang taga-tuslok o taga-pisat ng itlog ni Bangag. Si Bangag, wala yan balls. Walang balls yan. Naalala ko dati, bigla ko naalala. O Chris, makinig ka. Chris Aquino. Inimbita ko ni Liza Tanas at ni Marcos Jr. sa opisina niya. Hindi ako nagkakamali, 2018 or 2019, maybe 2019 yan. Naalala niyo yun? May picture kami. Kasi ang sinasabi ni Liza Tanas, nakaklase niya si Noynoy. Yung mga panatik ni Noynoy. Pero kung totoo naman sinasabi niya, sabi ko talaga bang angbo si Noynoy? Diba? Yung numaon na. Sabi niya, hindi. Sabi ni Liza, bobo lang. Yan ang sabi, Chris, na Liza Tanas sa kapatid mo. Harap-harapan yan. Bobo lang. Kasi tinanong ko si nag-usap kami noon tinanong ko si Bangag. Kasi Duterte na noon Wala na pag-usapan lang namin. Ang sabi ni Bangag, sabi ko, sabi ko BBM, sabi ko sa kanya, totoo ba na si Noynoy ay ganito, tanungin mo si Lam, ganyan, tanungin mo siya, ganyan. Tapos sinanong ko, basta sabi ni Liza Tanas, Chris, ang kapatid mong Yumao ay bobo talaga. Yan verbatim yan. Yan ang sinabi ni Liza Tanas. Pero ngayon, yung mga in-appoint ni Noynoy, ayan, magkasama na pala kayo. Circus talaga yan, sabi ni Ami Biodan. Bigla ko lang naalala nung ako'y nandiyan na inimbita ako ng talagang ginamit nila yung aking alindog dito sa inyo. Di ba? Kasi naniwala tayo na babangon muli. At naniwala ako noon, nakakala ko sa pagsama sa kanila sa electoral protest laban dito kay Leni Robredo ay para sa bayan. Pero Leni, biktima ka noong 2022. Okay? Kasama yan doon. Kung interesado ka, Leni, pero alam ko wala na, nakain ka na rin ng sistema. Meron akong bonggang-bonggang information na pwede mong gamitin, Leni. Pero wag na. Wala ka rin naman paninindigan Mabuti pa si Attorney Rowena Guanzon. 'Di ba? Si Lenny lagi, 'di ba? Magnanakaw ang mga Marcos, 'di ba? Mga gorgorero, pero wala na. Personal pa rin si Leni Robredo. Kaya si Leni Robredo, wala rin kwentang nila lang 'yan. Imagine nyo, kaya tayo nagalit kay Lenny.
Bakit ako nagalit kay Lenny? Bakit ako nagalit sa Dilawan? Dahil sinasabi nila ang Marcos bangag, ang Marcos ganito, ganyan-ganyan. Umasa tayo ng mga Marcos ay gumawa ng tama na. O demo tahimik sila, tayo na lang ang natira. Sino yung natira? Eh di may mga paninindigan. Pero Lenny, kung gusto mo talaga, okay, 2022, sinabotahi ka ni Lisa Tanas. Okay, may hawak tayong impormasyon dyan. Yan ang sabihin ko sa'yo, Ako, ayaw na kitang patulan dahil kaya naman kita talagang binoljak nung panahon ng sa time na nagbakbakan tayo dahil nga ako ay Marcos bangag supporter pa. At umasa sana kami, 'di ba, na nanindigan kayo hanggang huli pero nilamo na kayo katulad ni De Lima. 'Di ba? Nagpasakop na sa bangag. So hindi para sa good governance, kundi para kayo sa vested personal, money and power. You're not for the people. Kasi if you're for the people, at ang inang ingay-ingay, yun ang Marcos magdandakaw. Ang daming binayolate na mga buhay ng tao, di ba? Ganyan-ganyan. Tapos bigla kang tumahimik. So you are not for the people. You are for yourself. You are for power and money. Yan ang katotohanan yan. Dahil ngayon, ang meron lang talagang natitira dito na paninindigan dyan in terms sa mga Dilawan ay si Attorney Rowena Guanzon. Ayan. Kaya love namin yan na mga, na nakikita ko yung paninindigan. Sabi ko nga, nag-comment ba ako? Ngayon pa lang, nag-comment yata ako dyan. Sabi ko, nahingi ako ng pasaylo kay Attorney Guanzon nung binoljak-boljak ko siya. Dahil na nag-ngiwi-ngiwi siya, hawak-hawak siya ng coke. Nanghingi pa rin ako ng pasaylo, Attorney Guanzon, tama ka pala. Tama lahat ang iyong information. Ngayon, anong ginagawa nila? Madaliin na. Ito, impeachment gets moving. Sabi dito, Senate to convene as court on June 3. Good luck. Tignan natin, Escudero. Yan, si Escudero. Yan ang waiter at asong julul ni Lisa Tanas. Kaya itong mga eksenang I serve the pleasure of the president, chuchu-chuchu, nag-resign daw sila. Sabi ko nga, wala namang date yung resignation nila. Di ba? Isa lamang script yun. Tingnan natin kung sino pa ba, mga kababayan. Pinagtatakpan ang mga pandaraya, sabi ko nga, pandaraya sa nakaraang halalan, kaya hindi natin titigilan yan. Attorney Torion, Attorney Vic, Attorney Glenn Chong. Okay? Okay. So ngayon, mga kababayan, ano ba ang mga latest ngayon? Sino ang ina-appoint nila ngayon? Okay, tignan natin. May ina-appoint na ba silang bago? Okay. Sino ba ito? May sinend sa akin 1 hour ago. Okay, back in the circle. Almendras, galing sa bilyonaryo, joins Marcos Advisory Council as private sector. Former Cabinet Secretary Almendras is back in government, this time as the private sector representative to the legislative. Okay? Okay, tignan natin kung sino. May mga in-appoint na pala ngayon. Dati kay Bangag, Almendras brings, sabi dito. Sino siya? He took his oath of office President Ferdinand Marcos Jr. Malacanang on Thursday, today. Almendras brings with him decades of leadership experience in both the public and private sectors. He held key cabinet positions under the late President Aquino. Kita mo, from 2010 to 2016, serving as Secretary of Energy and later as Secretary of Foreign Affairs. So, nagpapatakbo talaga si Lisa Tanas. Di ba ang sabi ni Amy dyan, yung drama-drama niya nung I think a day or 2 days before the election, na sinasabi niya, na ang mga Marcos daw, ang tatay niya, hindi daw parang hindi, parang ang konteksto, hindi ko na malala yung exact sinabi niya, parang hindi lumulunok o kumakain ng sukang iniluwana, parang ganon. 1 hour ago, okay, si Almendras, na tao ni Noynoy, ito ngayon ay in-appoint na. So abangan ninyo, baka susunod na si Mar, baka susunod na si Ochoa. So welcome to the polboronic, yellowish, di ba? Cancer yan, Polboronic at cancer sa lipunan na government. Nagkamali ba ako? Ito,
dakdak lang natin. O, mag-iisang oras tayo. O, ngayon, hindi ko pa ito nakita. Kakasend lang sa atin. So, ano itong ibig sabihin nito, mga kababayan? Tama talaga yung ating mga puting ahas. Sino ba? DOF? Meron na? O, si Purisima? Really? Trollbuster? Tignan natin. Sabi ko sa inyo eh. Yan. Ang mga palangga. So, tinanggal si Recto. Kasi daw, bakit? Wala pa dito. I don't know kung anong katotohanan dyan. But ganun pa man. Di pa sure. Okay. So, I mean, eto lang yun. Nakikita nyo na, Yuan Shing, nakikita nyo na talagang babalik yung mga dilawan. So, ano pa? Ito mga dilawan, ito namang mga pa-woke yung mga bata na galit kay Marcos. Galit kasi ito daw magnanakaw. Tahimik sila. Pati yung mga nanay nila na, you know, na anti-Marcos. Pareho lang kayo. Wala kayong pinaglalaban. Kasi kung may pinaglalaban ka, kahit na sumuporta ka sa dalawan for so many years, tapos nakita mong mali, magsasalita ka. If you are fighting for what is right, if you are fighting for the truth, if you're fighting for your country, katulad ng ginawa ko, sinabi ko yan sa inyo. Pinigil-pigilan ko pa si Mr. Cunanan. Okay? Na wag muna, Nay. Wag muna. Kasi bigyan natin ng chance si Bangag. Kinausap ko pa si Amy Marcos na, may papalabas na pasabog. Masisira si BBM. Ayokong masira si BBM. Kasi ayokong malaman ng taong bayan na nagkamali ako. Yan yung feeling ko. Ayoko na, balikan niyo ako, tangina, ganyan, Marlica, ganyan, sinuportahan mo, Bangag. Pero ako ay nanindigan. I chose to fight for what is right. Kaya ako in-expose sa inyo. Pero yung mga dilawan, nilunok na nila suka, tae, lahat, nila ang lahat ng tanan, nadugyot, lahat ng mga kadugyutan ay nilunok na nila. And they are not for the people. Right? Kasi ako, July, August, ganyan, kinakausap ko na si Amy Marcos. Nasabi ko, ano ba? Sabi ko nang ganon. Kakaupo pa lang ni BBM, kapupupo pa lang ni Bangag, eto na yung nangyayari. Ang dami ko ng Gusto kong pigilan ni Amy para hindi masira si Bangag. Alam nyo yan. Kasi nga, hindi ko alam kung paano kayo harapin. Puta, dakdak ka ng dakdak, Marlica, Marcos, tapos ganyan. Pero, dahil nakita ko nga, nung umuwi ako sa Pilipinas, ang dami, lahat ng mga na-meet kong negosyante doon, mga kung sino mang personality, alam sa circle nila na si Marcos ay addictus benedictus. Ang sabi pa nga sa akin, alam na alam yan dito sa Pilipinas. At saka diba, meron namang mga nagsisingot na nagpa-function sila, nagpe-perform sila sa mga businesses nila or sa company sila. Diba, tandang-tanda ko yan, mga kababayan. Tsaka matatandaan nyo yan kung nanonood kayo since 2022, at least 2022 sa akin. Alam ka naman, di ba? Nakikita ko na ng kapalpakan ng Bangag pag nanakaw, pagsisingho, tapos Bangag pa rin? No way. So yan ngayon ang nangyayari, dilawan, pulawan. Why? Bakit sila nagkaisa? Bakit? It's a circle of cokehead, sabi ni W. Kasi para tumbahin ang mga Duterte na tumumba sa mga dilawan. Yan ang totoo. Hindi sila nagsanib pwersa para sa taong bayan. Maintindihan mo pa sana kung nagsanib pwersa sila dahil ang mga Duterte ay nagnakaw ng bilyon-bilyon. Wala namang ninakaw ng bilyon-bilyon. Ang pinagtsatsagaan nila yung 125 million na hindi nga nila mapatunayan na yan ay binulsa or what. Di ba? Yan yon, mga kababayan. So nagsanib pwersa sila para sa power, para pamanggipit ang mga putwaka ng inang yan, at hindi sila para sa taong bayan, para sa personal na interest. Sabi ng yung mga troll ni Lisa, saya mo na sila. Hayaan mo na enjoy ang beauty, mamaya gurgurin natin yan ng 7 feet below the ground. Okay. Sabi ni Palangga, okay, now I understood nang malaman mo na BBM. Yes! Kasi may nagtatanong, bakit biglang, hindi ako bigla. May proseso.
May paiyak-iyak pa ako dyan eh. Naku, sabi ko nga doon sa friend ko. Naku, sabi ko ng ganun. Paano ko gagawin to? 'Di ba? Si bangag, bangag na bangag. Kailangan ko kailangan ko manindigan. Kailangan ko sabihin sa inyo. Hindi ko kaya na sumuporta sa bangag, adiktos at kawatan. Unang-una, ni singkong duling, hindi ako nanghingi sa mga buwaka ng inang yan. At ni isang pabor for myself, hindi ako nanghingi sa mga buwaka ng inang yan. Katulad din sa mga ibang mga politiko. Kung meron man akong hiningi para sa inyo. Noong panahon ni Pangulong Duterte, hiningi tayo ng pabor para sa inyo. Mga may sakit, mga OFW, alam nyo na yan. Ayoko nang paulit-ulit kasi kailangan nating gisingin ang diwa ng bawat isa sa atin na nagtandem na ang palawan. No wonder, di ba? Si De Lima, nakawala, tapos na-overturn naman yung desisyon. Now, ano? Kaya si De Lima, hindi na siya nagmamarcos magnanakaw. Hindi na siya nagmamarsyalo kasi nakinabang siya. So nakita nyo, alam nyo kahit elementary kayo, ito yung common na pag sinaburan ka, pag pinakain ka, pag binayaran ka, pinakain ka ng cake or something, whatever. Example lang naman. Tatahimik ka, hindi mo na ibubuyo kaila yung kaibigan mo, kahit masama ang ginagawa niya, kasi pinalamon ka. Yan kay De Lima. Kaya ako, sa mga kaibigan ko, kanya-kanya. Libre mo ako ngayon, bukas ililibre kita. Pag sinumbatan mo ako, isusumbatan din kita. Diba? Hindi ako umaasa sa'yo. Right? Walang ganon. Kung sisingilin mo ako, di bayaran kita para manahimik ka. Ganon lang yon. Ganon lang yon, mga palangga. Ganyan. Pero ngayon, sa kay De Lima, tahimik. Frailties of a woman, sabi niya. Frailty ng kaigatan. Okay, tanin nyo, di ba? Tama talaga tayo dito, mga kababayan, na baka sa susunod, una na si Almendras, baka susunod, na si Rojas, si Ochoa. Antay-antay lang kayo. Di ba? Kung walang changes, mga kababayan. Sabi ni Palangga, ito si laging nagjo-join. Hayaan mo na siya mag-join. Baka tao ni Lisa na siya pag natsyempohan ko yan, gorgor talaga yan. Gorgorin natin yan ng bonggang-bongga. Bayot Narakista, hello Palangga from Hong Kong. Oy, Palangga, pupunta si Bangag dyan. Huwag niyong siputin ha. Pupunta sa June, I think June 8. Sa mga OFW, dapat din kayo, mag-welga din kayo. Diba? Pag may welga sila, kunyari, nag-welga ba sila, kung saan man sila pupunta, pagnalaman ko. From Putingas kung saan sila dyan sa Hong Kong. Pero dyan lang naman yan sila tatambay sa inyo. Gumawa kayo ng malaking banner. Ihampas mo sa mukha ni Bangag. Diba? Bring PRRD home. O whatever. Kung anong ilalagay nyo yung ang tawag dito? Anong banner ang ilagay nyo? Isalampak mo nyo sa lahat ng pagmumukha nila na galit kayo sa ginagawa ni Bangag na pang-kidnap. Alright. So ano mga latest na balita ngayon? Tignan ko lang. Nandali. Bago tayo magpaalam. House received Senate communication on Sara Duterte's impeachment trial. Nako, hindi na bago ito. Ano sabi dito? Talagang ito No. Speaker Martin Romualdez confirmed that the receipt of the letter sent by Senate President Escudero about the forthcoming impeachment proceedings against Vice President Sara. This will be transmitted to the panel of House prosecution, according to Romualdez. According to Escudero's letter, the Senate is ready to receive the House prosecution panel at 4 p.m. on June 2. Escudero also said the House prosecution panel is expected to read the 7 charges against the Vice President. Okay? Open session. As stated in our letter dated February 24, 2025, Senate shall expect the prosecution to read the 7 charges under the articles of impeachment in open session. Abangan natin, di ba? Para magkaroon ng dugo-dugo, ligo-ligo. Ngayon, mga kababayan, I hope may gumalaw din, for sure, dahil napag-usapan yan, I think nabanggit ni Attorney Vic, ni Spoke Sari at iba pang mga abogado, na dapat yung impeachment na yan ay mabasura na at mapigilan. Why?
Kasi mismo ang statement ni Toby Tiangco, inamin niya na binayaran through ayuda yung mga buwaka ng inang mga kongresista para pumirma sa impeachment ni Sara Duterte. At kasabwat ang Bangag Jr. At si Bangag Jr. ang dapat i-impeach, hindi si Sara dahil ginamit niya ang pondo ng pera para ibayad sa mga hunghang na kongresista para pilitin na pumirma. At sinabi mismo yan ni Inday Sara, katulad ni Joel Chua, na pakisabi kay Inday Sara ha, di ba kailangan lang kasi namin ng pera sa eleksyon, that was prior to election, kaya what? Kaya sila pumirma dito sa impeachment ni Inday Sara. So ang impeachment, ulit-ulitin natin, hindi dahil si Sara ay may ginawang anomalya o ginawang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang impeachment, okay, na ginawa nila ay mas malaki ang dinanyos sa pera ng Pilipino. Bakit? Ang nilalaban nila 125 million na dinispal ko daw ng opisina ng presidente. Pero ang binayad sa bawat isa, according dun sa ni-report, di ba? 150 million each. Plus yung binanggit niya, Inday Sara, na mayroong 1.5 cash, 1.5 million, then may 6 million. Imagine mo sa isang senador pa lang, hindi lang impas kongresista, sobra-sobra na. Nakikipaglaban sila sa 125 million, pero ang tinanggap ng bawat miyembro, mahigit 125 million. Kaya dapat yan ay ibasura na, pero syempre, nilalaro nila ang batas. At si Inday naman, ay ready naman siya. Sabi niya, ulit-ulitin ko ha, alam mo, tayong mga Pilipino, na mga ipinanganak sa Pilipinas, kawawa talaga. Kung hindi kayo lalaban, ginagago talaga kayo. Sayang.